What is involved in a structural design? Yan ang pag-uusapan natin mga ka-istruktura para mas ma-enhance pa ang ating pag-intindi sa mga basic concept ng structural engineering or ng pag-understand sa structures. Itong pag-uusapan natin ngayon ay makakatulong sa mga aspiring practicing structural engineers na hindi na matakot na mag-design ng mga buildings. Kasi yung fear or takot ng pag-practice ng structural engineering ay dahil sa lack of knowledge or wrong knowledge in terms of understanding the basic concepts of structural design. So pag may tama kang kaalaman, tama yung preparation mo, hindi ka matatakot. So tanong, what is involved in design? Well, design is deciding or choosing or telling the proper size, form, and shape of a structure or structural element of the whole structural system. Pag sinabi nating form, yan ay tumutukoy kung anong type of material yung gagamitin mo. Pag sinabi nating size, yan ang size ng cross-section ng structural element. Yung shape naman ay yung shape ng cross-section ng structural element. For example, yung beam, it could be rectangular, circular, or kung gusto mo, heart shape. Ano ba yung purpose ng design? Isa itong fundamental concept na dapat maintindihan ng mga structural engineers. Iniisip mo ba na safety yung primary purpose ng design? Well, tama naman talaga na kailangan natin i-consider yung safety. At hindi lang ito secondary kasi safety first tayo sa pagdi-design. Pero hindi lang safety yung primary purpose ng design. Bakit? Kasi actually, kahit sino naman pwede makapag-design. Kahit yung mga mama natin or mga nanay natin, kaya nila mag-design. Kasi pipili lang sila ng size, shape, at saka form na sa tingin nila in their conscious thinking at sa paggamit nila ng common sense at sabihin na natin sa pagtanong-tanong nila sa mga kakilala nila na may technical know-how about designing structure, kaya din nila na mag-choose or mag-decide kung anong size, form, and shape ang gagamitin nila sa structure. Actually, kahit nga mga architects or hindi civil engineer or hindi structural engineer for that matter. Kasi for example, yung mga architects, halimbawa may project sila, previous project na building, tapos dinesign ito with the same load criteria, the same design parameters, almost the same location, for almost the same purpose. Although wala naman talagang perfectly similar na building. Kahit nga yung mga identical na mga row houses or mga townhouses or may variation din yan in terms of its own strength. Kasi kasi sa construction, hindi naman yan controlled yung environment during construction. Hindi yan kagaya ng mga products from factory na kayang i-mass produce. So ngayon, kung may enough data lang, for example, may data kung anong size ng beams, anong size ng columns, anong form nito, anong shape nito, edi pwedeng yun yung pagbasehan ng mga architects or kung sino man na gustong mag-design para makadesign rin siya ng similar structure. Kasi actually, kaya naman yan gawa ng mga tabulation or yung mga tables na kung saan may mga design criteria. Example, kung beam yung i-design. For a certain span or length ng beam and for a certain load, may corresponding safe na size saka proper shape ng structural element na yan. So balik tayo sa tanong, kung talagang safety lang ba ang purpose ng design? Kasi kung safety lang talaga, hindi na talaga kailangan yung mga civil engineers or mga structural engineers. Kasi nga sabi ng iba, yung mga professional ay dagdag gastos lang yan sa project.
Pero kung ikaw naniniwala ka sa ganyang mindset na dagdag gastos lang ang mga professionals like civil engineers or other professional field, huwag ka nang magpatuloy. Mag-shift ka na to some other field. Actually, yung isang primary purpose ng pagdi-design, to be specific, yung pag-design ng mga civil engineers or structural engineers ay dahil sa economy, para sa savings. Yes, para fair yung design natin. So meaning, dalawa yung primary purpose ng design. At yan ang safety at the same time economical. Dapat kasi pag economical lang pero hindi safe, well talagang unsafe yan. At hindi totoo na economical yan. So if it is economical but unsafe, it is not really economical. Pero pag safe naman pero uneconomical, it is unfair. Kasi halimbawa, isipin mo yung simply supported beam na may point load or concentrated load sa middle. Tapos specific na yung length or span ng beam. Ikaw na bahala kung ano yung span ng beam. Kung isosolve yan based sa design criteria na yung actual stress must be less than or equal to the allowable stress due to load, makaka-create ka ng tabulation pattern at makakapag-conclude ka na for every load, there is a corresponding safe size. At yung lalabas na safe size dun, yan ang tinatawag na minimum safe size. Ngayon, halimbawa sa computation, lumabas na yung size ng cross-section is dapat 20 by 40 centimeters lang for a specific load and for a specific span length ng beam, for example. At halimbawa sa actual, lumayo ka dun kasi gusto mo sure, meaning sure na safe. Example, yung ginamit mo ay instead na 20 by 40 centimeters, ginawa mong 40 by 80 centimeters. Yes, that could be safe, but it is unfair. Why? Kasi yung design natin depende lang naman sa purpose ng structure. For example, yung purpose ng structure na dinidesign mo ay building na para i-occupy ng tao, pero yung design mo ay kayang mag-occupy kahit mga elepante na ang bibigat. Well, hindi na fair yun. It's unfair. Kasi actually, kaya natin mag-design ng kahit anong structure given na alam natin ang load or force. Kasi pag alam natin ang load or force, kaya natin mag-design ng contra-force or counter-force. Meaning, kaya nating mag-design ng safe na size, ng proper na shape, and suitable form ng material. Ngayon, balik tayo sa safety. Primary purpose ng design yan. Kagaya ng economy. Ngayon, hindi rin tayo magdi-design considering yung mga improbable na load cases or force na maaaring mag-hit doon sa structure. Kasi, ang pagdi-design natin ay hindi naman absolute design. Hindi naman tayo nagdi-design na absolutely safe yung structure. Kasi in the first place, tao lang tayo. Limited yung pag-predict natin kung ano ba talaga yung actual force or actual load na tatama doon sa structure natin. Kasi wala naman talagang makakapagsabi kung ano yung actual na tatama sa building. Case in point, yung nangyari sa bagyong Yolanda. Yung maximum wind force na kinonsider ng mga structural engineers sa design ng most doon sa Leyte is approximately 250 to 275 kph. Pero yung actual ay around 370 more or less kph. Kaya relative talaga yung safety ng design. Yan din yung reason bakit may NSCP tayo or National Structural Code of the Philippines para ma-regulate yung mga design criteria, yung mga design parameters or consideration para ma-regulate yung overall design natin ng mga structures para at least ma-secure natin yung success
ng building na dinesign natin.